Hello, magandang umaga. Umaga ngayon ano kasi daming videos na sinesend sa akin. Sige, isa-isahin nga natin. Unahin natin ito kay Zargon, yung Jeto Child Clothing's post. Ito yung nire-react niya si Sir MG. Nakikiusap po ako. Etong We, nakikita niyong tao na ito, tunay na mandarambong yan. naman. Totoo. Totoong mandarambong yan. Grabe ka naman mamusga. Kriminal. Ano ka, Diyos? Sinabi ko na yan sa internet, guys. Grabe daw manghusga, no? Hindi, maliwanag kasi itong mga taong to, wala silang investment ng feelings dun sa nangyari. Tapos ito, pakinggan pa natin. Ako ay nagpapasalamat. Ulol. Paras lang naman kayong gago. Diba? Binrake niya rin yung sinabi niya ng husga din siya. Hindi, ang nakikita ko dito, personal ang galit nito dito kay MJ. Hindi ko alam kung bakit. Ano, may history ba sila? Or ano? Then may sasabihin siya dito na patunay na hindi niya talaga alam yung nangyayari. May isang tao na... Alam mo, kapatid, mapapatsongay ka na lang sa dami ng gago sa Pilipinas. Siguro mo dami naniniwala sa gagong to. Ang aking mga kahobre, kasi usually tinatawanan na itong... Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Kung kanino ka pa nagsumbong, laki-laki ng katawan mo, alam mo, susuntukan kayo, may pera ka naman, pwede mo nang puntahan. Kasi Diba? Tamo, halatang hindi niya talaga alam yung nangyayari. Pinuntahan na ni MG. Tsaka nag-challenge na siya ng boxing. Wala eh. Hindi niya alam yung nangyayari. Ito yung mahirap kasi minsan, no, pag nagko-comment ang isang tao, lalo na pag hindi niya alam yung nangyayari. 'Di ba? Yung mga sinabi niya, tapos sabi niya, grabe ka naman manghusga, ano ka Diyos. Ikaw nga hinusgahan mo, hindi mo alam yung nangyayari. Yung dapat pinuntahan mo, halatang hindi niya alam mo yung nangyayari talaga. Hindi niya alam yung nangyayari. 'Di ba? Wala siya doon yung mula umpisa yung pinuntahan niya, yung every time na sinasabi ni Mangusi na kasi anong nangyari 'di ba pinuntahan niya sa bahay. Wala daw doon pero nandun pala nagtatago sa loob. Then pangalawa, pupuntahan siya sa San Pablo. Hinintay niya sa San Pablo. 'Di ba? Hindi alam ni Zargon yung nangyayari. Kaya ganito yung comment niya. ano na kayo ay hirap na hirap Sino yung kami katabi sa niya? internet, guys. Nanay niyo ba yan? Sa tao na ito. Kasi mandarambong yan. Mukhang matapang. You know this. Hindi ko na kailangan ulitin sa inyo. Wala ano. Feeling ko ano lang to. Siyempre viral yung pagkakataon. O next. Dito tayo kay Doc Ron ano. Doc Ron ba yung name niya? Si Sir Doc Ron. Si Doc Ron nga Samaniego. So ito yung alin ba nauna dito? O ito. Dito tayo no. Ito yung unang video. Sabi, I think kulang ka talaga sa research about dito, Doc. Ba't kailangan pa i-research? Unjust vexation lang ang kaso eh. Ano pa i-research mo sa unjust vexation? Ito isa rin kaso na hindi niya rin alam yung nangyayari. Nakafocus kasi sila doon sa unjust vexation at hindi ko naman masisisi yun. Kahit ako din naman sa isang kaso na hindi ko alam ang nangyayari. Syempre, pinresent siya dahil nga naman sa unjust vexation. Kahit ako din, lalo na kung hindi ko alam, ganyan din ang magiging reaction ko. Kaya lang syempre, ang kaibahan namin dalawa, bago ako dadaldal sa publiko, or halimbawa, kung dumaldal man ako sa publiko, hindi ganito. Parang, kasi, I don't know. Na-explain ko na to kagabi eh. 'Di ba? Pabor naman ako diyan na unjust vexation nga naman. Kung yun lang naman talaga ang kaso. Wala namang problema dun eh. Ganun naman talaga dapat mag-reaction, unjust vexation, ihaharap mo na agad. Pero inuulit ko, hindi niya kasi talaga alam yung istorya.
Tsaka, ang kailangan mo lang naman talaga makinig eh. Doon sa mismong press ko, nasabi naman ni Kalinisan lahat ng reason eh. Ba't hindi ko nga naintindihan bakit unjust vexation sila nagfo-focus? 'Di ba? Siguro, ang nangyari dito, nung binasa nila yung article, si Mangusin ay nakulong sa unjust vexation at hinarap sa publiko. Yun lang siguro nabasa nila. Hindi sila, pati media din, ang problema kasi sa media, ang finlash lang nila, yung part na nagsasalita si FLM na unjust vexation, parang nakapatay ako ng tao, etc. Diba? Yun ang nila. Or doon sila kumuha ng sasabihin nila. Hindi na nila naisip yung sinabi ni Kalinisan. Di ba? Anong research mo doon? So, lahat ng tao na maakusahan ng unjust vexation at mahuli, ihaharap na CIDG sa presscon? Tanga no? Halatang hindi siya nakinig ng presscon. Ayoko din namang anuhin siya, pero siyempre limitado din. Kung sinundan niya lang kasi yung kaso ni FLM. May intindihan niyo since 2020 yung mga nangyari. No? Sana naiintindihan niya rin, may mga mabibigat na kaso na hindi nakapagkaso dahil sa takot. 'Di ba? Number 1 yung takot eh. Pangalawa, limitado sa pera. Yan yung unjust vexation na lang, pinaka-justice na dun sa mga taong yun eh. Wala tayong magagawa. Hindi, tapos pagka sinasabi nung iba na kulang ka sa research, hindi niya naman pinakikinggan. Ang nakapako talaga yung isip niya sa unjust vexation lang talaga. Diba? So magpapapress ko ng CIDG para sa mga tao na akusahan ng unjust vexation. Hindi naman nagpa-press con dahil doon sa unjust vexation lang. Sana nga nakinig ka doon sa maraming sinabi doon na hindi mo narinig. 'Di ba, men? Tama ba 'yon? Sabi Tama, ko, pinapanood mo sa kung tinatanong niya tama para sa unjust vexation, oo, mali 'yon. I agree sa'yo. Agree ako sa'yo. Pero hindi mo nga alam yung kabuuan. 'Di ba? Na-mention ni Kalinisan doon yung mga iba pang sumbong sa kanila regarding dyan sa tao na yan. 'Di ba? Na-mention doon na multiple ang passport niya. Talagang first class na na conman eh. Hindi talaga nila alam, hindi nila magigets. gawa ni Mangusin, malalaman mo, Doc, deserve niya yan. So, deserve ng tao na, let's say, regardless kung ano pinagagawa niya, basta makasuha siya unjust vexation, pagpapatong-patong. Regardless kung anong pinaggagawa niya? Kita mo, talagang hindi niya alam. Hindi, ganito ang nangyari eh. Regardless daw kung anong pinaggagawa niya, tapos basta nakasuha ng kita mo kung paano mag-isip. Paano kung yan ay mass murderer pala? Nang rape yan ng 10 babae, hindi nagkaso lahat yon, nahoyo siya dahil dun sa kasong unjust vexation. Kaya sinasabi ko, agree naman ako doon. Agree naman ako na yung mga nagsasabi na na parang overkill nga naman. Agree naman ako doon. 'Di ba? Pero sometimes kailangan talagang mangyari to kasi itong taon to kung hindi mo igaganyan, hindi niya mararamdaman na na hindi siya Diyos eh. Kailangan maramdaman niya 'yon. Kasi masyado na siyang malakas sa mundo ng mga tao. Itong mga sinasabi ko, naiintindihan ko kung hindi rin maiintindihan ng mga hindi nag-invest ng feelings
dito sa kaso na to. 'Di ba? Tungin na lahat ng ginawa niya, iharap siya sa press con ng CIDG. Tama ba yon? Yun ang gusto ko malaman dun eh. Kasi kung dapat ganyan... Anong tanong? Patungin na lahat ng ginawa niya. Pagpatong-patungin lahat ng ginawa niya, To deserve ng tao na, let's say, regardless kung ano pinagagawa niya, basta makasuha siya unjust vexation, pagpapatong-patungin na lahat ng ginawa niya, iharap siya sa press con ng CIDG. Tama ba yon? tama. Sa akin tama 'yun. 'Di ba? Ngayon may tanong siya dito. Yun ang gusto ko malaman dun eh. Kasi kung dapat ganyan pa lang ginagawa, bakit si Bong Revilla nung nagpiyansa, tinatanong ng media, may comment ka ba? Ano sagot ni Bong Revilla? No comment. Hinarap ba si Bong Revilla sa media na nakaposas na merong t-shirt na si IDG? Ano tawag dito, si Diskaya hinarap sa media. Bakit hindi mo kinwestiyon 'yun? 'Di ba? Hinarap sa media si Diskaya. Ba't si Bong? Maraming nangyaring ganyan na hinarap sa media. Minsan nga, snatcher nga ni Isko Moreno, hinarap sa media eh. Yun ngang, ano ba yung mga, si Isko Moreno mahilig gumawa ng ganyan eh. Hinaharap din sa media eh, kahit mga simpleng kaso lang eh. Now, yung argument mo kay, ba't si Bong Revilla, hindi na namin kasalanan yun. Ang sisihin mo na yung mga nag-handle kay Bong Revilla, baka may special treatment sa kanila or ano, pero hindi fair na isisi mo dyan sa nangyari kay FLM yung hindi ginawa kay kay Bong Revilla. 'Di ba? Ang nag-handle kasi nito Napolcom. Now, kung sinong ahensya yung humuli kay Bong Revilla, yun ang awayin mo. 'Di ba? Tama naman yun yung sinabi mo na ba't si Bong Revilla. Pero ang pinalalabas mo kasi, si FLM lang yung kinawawa ganyan. Maraming ganyan. Si Mayor Isko nga i-search natin yung mga pinagagawa ni Mayor Isko, ba't di mo yun? Bakit hindi mo kinumpare yun kay Bong Revilla? 'Di ba? Mayor Isko. Tingnan natin Ayan yung nakipagbugbugan sa Intramuros. Ito, dapat ito sinisettle ito sa sa hinarap din niya yan sa media. Bakit hindi mo ikumpara kay yan? May hinaharap sa media si Yorme. Pag nanakaw sa Road 10. 'Di ba? Marami yan. Meron pa nga yung yung natutulog na yung tricycle driver na nag-obstruction sa nag-obstruction sa daan. Tricycle driver yun eh. Kasi ang feeling ko kasi kaya kayo kay FLM, nakita nyo kasing kawawa si FLM nung time na yon. Naawa kayo na hindi nyo alam yung history. Totoo naman, meron akong mga nakakausap na kahit anti-FLM, naawa din. Pero every time na nakikita nila yung kayabangan, naaalala nila yung kayabangan, ang ingay no sa labas, Sorry naririnig nyo ba ingay sa labas? Nanunumbalik yung, di ba? Yung pagkainis. Wala kasing, ang short lang nito, hindi niya alam. Wala siyang, hindi siya nag-invest ng feelings kasi dito. Sa title pa nga lang ng video niya bakit ba napakalaking issue nito asking for, hindi niya talaga alam. Well, yung mga sinasabi niya, ayokong i-invalidate. Totoo naman, kung talagang ang kaso, yung iniisip niya lang na unjust vexation lang. 'Di ba?
Totoo naman yun. Kahit, inulit ko, no? Kahit ako din. Yun lang ang nalaman ko, unjust vexation, ihaharap lang. Grabe naman yun, di ba? Sabi niya, I suggest you watch Makagagos content daw. Season 1 to 4. Ba't kailangan ko manood? Di ba? Ba't kailangan niya daw manood? Doon kasi lahat, sir. Actually, kahit hindi na yung, yung season 1 to 4 hindi na yun eh. Kahit yung mismong press ko na lang, yung mga sinabi na lang ni Kalinisan sana. Yun na lang sana yung panoorin mo. Tapos ito pa, proof na talagang hindi niya alam yung nangyayari. Ito sasabihin niya dito, ano ba talaga issue dito? Hindi niya talaga alam. Kaya nga sana bago mag-comment, alamin talaga. Pagkukulang ko din naman yan minsan. Lalo na pag ang nabasa ko lang yung yung headline lang or may clip lang ako nabasa or may napanood akong clip na isang side lang yung naririnig. Pagkukulang ko din yan. Ayoko magmalinis na dapat nire-research mo. Ako, nire-research ko lahat. Bagamat nagre-research din ako, no? Pero sometimes, no? May mga time kasi na nadadala tayo sa unang bugso eh. Kaya ito, wala eh. Hindi talaga alam ni Doc Ron eh. Hindi ko naman pwede sabihin bobo tong taon to na naging doktor. Doktor ba to talaga? Physical therapist. Ano yung DPT? Whatever, kung ano man yan. Wala eh, hindi ko naman sabihin bobo tong taon to. May pinag-aralan naman. Talaga hindi niya lang talaga alam yung nangyari. Now next, meron dito, no? Meron dito, lawyer yata to eh. Si Attorney Nats. Ito naman sinabi niya. Sinend sa atin ito ni Ma'am Isla Constantino. Panoorin natin. Ito, lawyer to ha. Hi everyone. So, sikat na sikat ngayon lang, no? Yung Naririnig nyo ba? I-mute ko ha. kay Norman Mangusin. Wait lang, i-mute ko kasi ang ingay sa labas eh. Baka hindi nyo naririnig eh. I-mute ko lang tong... Hi everyone. So, sikat na sikat ngayon lang, no? Yung paghuli or pag-serve ng warrant kay Norman Mangusin. At pinaraid siya, no? Or nilabas siya sa isang press conference kung saan para sa akin ay pinapahiya siya, no? Pinapahiya siya at ando doon rin yung complainants para sa kasong unjust vexation. Maraming may ayaw kay Norman Mangusin, isa na rin ako doon, hindi ko gusto yung tabas ng dila niya pagsasalita at maaaring marami pa siyang scams or marami pa siyang krimen pwedeng ginawa, no? Base lang sa mga nababasa ko sa internet. Pero it doesn't sit well with me na pahiyain siya doon. Hindi dahil si Norman Mangusin siya or si Francis Leo Marcos siya. Pero bilang tao, no? Paano kung anak ko yun? Paano kung tatay ko yun? Paano kung kliyente ko yun? No? So, tanggalin natin yung pangalang Francis Leo Marcos or Norman Mangusin. Alam nyo ba na noong 2019, ang PNP naglabas ng advisory, no, sa Human Rights Division nila, ng advisory, na dinidiscourage tong pagparada sa mga suspects. In this case, Francis Leo Marcos ay nilabasan ng warrant, so siya ay hindi pa nahatulan, siya pa lang ay akusado. Well, mas gusto ko ang approach nito ni attorney. Ang approach naman kasi ni attorney, pangkalahatan, hindi lang sa case ni FLM. Ginawa niyang example yung kay Dilima, no? Ongoing pa rin naman niya. Aware si attorney na hindi lang kay FLM ginagawa yan. Okay na sa akin yun. 'Di ba? Pero yung sasabihin mo na yung halatang hindi mo alam yung nangyayari, yung unjust vexation. Dito kasi ayokong kontrahin ang opinion ng isang abogado. Pero may mga abogado din na nagsasabi na deserve niya. 'Di ba? Kasi yung mga halimbawa yung mga neutral na katulad nito ni Sir. Wala kasi siyang investment ng feelings dito sa nangyayari. 'Di ba?
pagdating sa korte. So, inaakusahan pa lang. And napanood ko kanina kung paano siya sabihan ni Attorney Kalinisan na itong si Norman ay nabubuhay sa peke, na maaaring tama na his life is a lie. No, may mga kaso siya sa passport, sa kalakay-laka nila, mga ka-staff, whatsoever. Tama, buti siya pinanood niya ng buo. 'Di ba? Alam niya yung nangyayari. Pero tandaan natin, hinuli siya dahil dun sa warrant sa unjust vexation na final nung isa pang vlogger. Actually, it doesn't really sit well with me kasi parang nakaka-degrade siya. Di ba? Nakaka-degrade daw. Kaya nga, sinabi ko, no, kailangan gawin yun eh. Kailangan gawin kasi attorney eh. 'Di ba? Katulad do sinabi ko, may mga kasamahan kami, lalo na attorney din, sinabi din sa akin, hindi ko sasabihin si attorney him, na parang nga namang medyo pero we both agree na kailangan talagang mangyari. 'Di ba? Well, itong sinabi ni attorney, ano ba to? Attorney Nuts? Sorry, hindi ko kasi attorney Nuts ba yan? Salamin ko. Para at least kayo pa. Nuts ba o attorney Nuts? Ito sinabi ni attorney, ayoko namang kontrahin to. Ang nakikita ko kasi dito, wala kasi siyang emotional attachment dun sa nangyayari. Hindi siya nag-invest ng puyat sa doon sa nangyari. Tinitingnan niya kasi itong nangyari na to as an outsider, as an audience na dumaan sa feeds niya. Oo, Pero I'm so sure kung siya ay involved dito, no, lalo kung nasa panig pa siya ng victim, ay aanuhin niya yan. Sige, wait lang nga, may call lang eh. Sige, tatapusin ko na to kasi may tumatawag na sa akin, mukhang may meeting uli. Anyway, yan lang po muna. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.